Nagbabalik ang eleksyon 2016. Nakikita nyo yan ay si Senadora Grace Poe, isa po sa mga kandidato sa pagkapresidente. Dumating na siya sa kanyang presinto dyan sa may lungsod ng San Juan. Siyempre, suot niya yung tatak kulay puti niyang damit, mga kapuso. At pagkatapos niyan, sino na lang ba? Nakaboto na po ang ilang pang mga ibang kandidato sa pagkapresidente. At doon naman sa Davao, ang balita, dakong alauna naman, yung isa pang kandidato sa pagkapangulo na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Binabati po niya, sinosoli niya ang pagbati ng ilang mga tao doon sa presinto sa San Juan. At siyempre, nandun ang mga miyembro ng media. Malaman natin mamaya kung dire-diretsong makakaboto si Senadora Poe o kung kakailanganin niyan maghintay tulad po ng maraming ibang mga botante na nakapila, lalong-lalo na doon sa mga lugar kung saan nagkaroon ng aberya ang mga vote counting machine o VCM. Tignan din natin kung meron katulad doon sa ibang kandidato kanina, may espesyal na lugar o daanan para dire-diretso silang makaboto pagdating nila sa kanilang presinto. Meron na ba ako? Parang nauna yung pamilya niya, ano, Mike? Kanina, nakita na si Susan Roses, ang kanyang mister, at ilang mga anak. So, pawari nauna sa kanya. Oo, at doon sa pamilya, siya yata ang pinakahuli na, ano, men? Eto na, oo. Ngayon, sino yung kinakausap? Kumakausap pa siya sa mga media? Oo. So hindi pa siya diretsong makaboboto. Okay, ihintayin po natin ang mga karagdagang detalye ng pagboto na yan ni Senadora Grace Poe diyan po sa menunsod ng San Juan. Sa mga tuwid, sa akin bilang, ano, Mike, kung makakatuloy na ang pagboto ni Senadora Grace Poe, si Mayor Duterte na lang iniintay para mabuo na. Sabi kanina ng RGMA Davao sa coverage ng DCWB at ng Super Radio, ang inaasahan nila mga dakong alauna boboto si Mayor Duterte. Kanina nga pala, napakita din natin yung pagboto ni Congresswoman Leni Robredo sa Naga. Ang tagal niya naghintay. Matapos nagkabirye yung VCM. Kaya nga, Mike, isang oras. Nakaranas din siya ng VCM na pumalya. At sa kabutihang palad naman ay balik din sa normal ng operasyon ng naturang VCM. So ibig mo sabihin, sa Davao boboto si Mayor Duterte? Sa Davao, correct. Tama ka ron, Mel. Sa Davao siya boboto. Mga dakong alauna, kung masusunod yung schedule na ibinigay sa atin nung kanyang mga tauhan, wala pa rin bibitiw mga kapuso. Pero bago po yan, si Maris Sumali muna. Si Maris? Nasaan si Maris? Kasama si Senadora Poe? Maris, ayan si Maris. Nakikita natin, katabi si Senadora. Maris? Maris Sumali? Ayun, nasa tabi siya ni Senadora Poe. Kakagulo. Ay ma'am, huwag itulak kayo. Maris, baka merong Maris, onder na kayo dyan. Hindi tayo naririnig. Maingay, no? Maingay. Kakagulo yung mga tao, syempre. Ayan na, makikita na. Alright, kararating nga lamang dito ni Senator Grace Poe dito sa Santa Lucia Elementary School kung saan siya nakatakdang bumoto, ano? At kasama po niya ang kanyang kabiyak na si Mr. Neil Yamanzares. Ayan po, makikita nyo sa may camera. Sir Neil, tingin lang po kayo. Ito po. Bumoto na nga po siya kaninang alas 6 ng umaga sa Xavier's School. Hindi po sila pareho ng presinto, ano? Pero si Senator Grace Poe, precinct number niya is 0349A. At ito na nga po, talagang pinagkakaguluhan ng lahat ng media. Napakakitid din po kasi ng pasukan, ano, dito sa classroom kung saan boboto si Senator Grace Poe. At may dalawang entrance dito. Sa nakaraan, doon siya pumapasok sa likod. Pero sa dami ng nakatutok nga sa kanyang media, ngayon dito na siya sa isang mas malaking entrance na dadaan sa covered court, tatagos sa silid-aralan. Ito na nga, nakaakyat na siya, nasa second floor po. Ito po si Senator Grace Poe. Ay pumila po siya. Pumila po si Senator Grace Poe kahit na, of course, kandidato po yan sa pagkapangulo ay
gaya ng ibang mga kandidato ay pumila rin po si Senador Grace Poe paakyat sa kanyang presinto. At hanggang ngayon nga po, makikita natin, hindi pa po siya nakakaboto dahil ito po yung kahuli-hulihang bahagi ng pila. At bago nga po tumungo rito si Senador Grace Poe ay bumisita muna siya sa puntod ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. sa Manila North Cemetery. Alam niyo po, sinasabi sa atin ng Senador Grace Poe, sa tuwing merong significant o napakahalagang bagay, kumbaga milestone siyang itatake sa kanyang buhay, ay lagi nga siyang dumadalaw sa puntod ng kanyang ama para makausap din ito at humingi na rin ng basbas. Ano? Usual na rin po niya itong ginagawa at gaya rin po ng binahagi sa atin ni Senator Grace Poe, symbolic ito dahil bukod sa nais niya magsilbi sa mga mamamayan at sa Diyos, nais din po niyang ipagpatuloy yung legasiya ng kanyang ama na si Fernando Poe Jr. At yun din po ay isa sa mga dahilan kung bakit binisita rin po muna niya ang puntod ng kanyang ama sa Manila North Cemetery bago po siya bumoto. Sinabi rin po sa atin ni Senator Grace Poe na siya po ay... Okay, maraming salamat Marisol Malet. Kung may pangyayari pang iba, babalikan natin ang lungsod ng San Juan